Sa isang lungsod na puno ng buhay at estudyante, tahimik ang gabi. Pero sa gitna ng katahimikang ito, may mga kwento ng dilim na matagal nang ibinubulong. Mga kwentong hindi isinulat sa libro, pero itinago sa bawat sulok ng lumang dormitoryo. Ang kwento natin ngayon ay totoong nangyari ayon sa mga nakasaksi at hanggang ngayon ay hindi pa rin mabura sa isipan ng mga nakatira roon. Ito ang kwento ng Room 7. Isang kwarto ng takot. Isang tahanan ng nilalang na hindi mo gugustuhing makilala. Handa ka na bang pakinggan? Nangyari ito sa isang kilalang university sa Iloilo City. Maraming estudyante mula sa iba't ibang probinsya ang tumutuloy sa mga dormitoryo sa paligid nito. Isa sa mga pinakamatanda ay ang Santa Lucia Ladies Dormitory, itinatagpa noong dekada 70. Sabi ng iba, may kasaysayan na talaga ang lugar na yun. Dati raw itong bahay ng isang retiradong albularya na misteryosong nawala noong 1985. Walang bangkay, walang paalam. Basta na lang hindi na nakita. Hindi ito pinapansin ng mga bagong estudyante. Sa paningin nila, ang lumang dorm ay simpleng matipid, tahimik, at malapit sa campus. Pero ang katahimikan ay panandalian lang pala. Si Liza ay isang third-year nursing student. Masipag, tahimik, at laging abala sa duty. Nag-umpisa ang lahat nang lipat siya sa Room 7, isang kwarto sa third floor, malapit sa bodega ng dorm. Sa unang linggo, wala siyang reklamo. Pero sa pangalawang linggo, nagsimula siyang magsalita ng kakaiba. Parang may nakaupo sa dibdib ko tuwing gabi, ani Liza. May matandang babae. Hindi ko makita ng buo, pero naririnig ko siyang humihinga. Sinabi ng roommate niya na baka bangungot lang. Pero isang gabi, napasigaw ang roommate niya. Nakita niyang nakabuka si Liza, nanginginig, at tila may kumakabayo sa kanya. Pero wala namang tao. Kinabukasan, may galos si Liza sa tiyan, hita, at leeg. Nagpatingin sila sa klinik. Sabi ng nurse, posibleng allergy or insect bites. Pero ilang gabi, pagkatapos, hindi na siya nagising. Sabi ng coroner, heart failure daw. Pero 21 anyos lang si Liza at wala siyang medical history. Pagkatapos ni Liza, hindi na tumigil ang mga kababalaghan. Roommate niya, biglang nabingi sa kaliwang tenga. Isa pang estudyante, nagsimulang magsuka ng dugo tuwing 3:00 ng madaling araw. May isa, hinimatay habang nagdadasal sa dorm chapel. Kahit ang dorm supervisor ay nagtataka. Biglang nasisira ang mga ilaw, nababasag ang salamin, at nawawala ang pagkain sa altar. Hanggang sa isang gabi, may isang estudyanteng sumigaw mula sa banyo. May matandang babae. Walang nakitang tao, pero may iniwang bakas ng paa sa sahig. Paalis galing sa banyo, pero hindi basang paa, kundi tila may dugo. Dahil sa takot ng mga estudyante, tumawag ng pari ang may-ari ng dorm. Dinala ang pari mula sa simbahan ng Haro, na kilala raw sa mga exorcism. Habang binabasbasan ang bawat palapag, tahimik ang lahat. Pero pagdating sa Room 7, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang napakalakas na ihip ng hangin ang sumabog sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. May isang estudyante ang nagwala at nagsalita ng ibang wika. Hindi raw niya maalala ang nangyari pagkatapos. Ilang araw matapos ang exorcism, biglang naglaho ang matandang caretaker na si Aling Cora. Hindi na siya pumasok kinabukasan.
pero may iniwang sulat sa mesa ng opisina. Huwag niyo akong hanapin. Alam kong bumalik siya. Ilang taon akong tahimik pero bumalik siya. At ayoko nang maranasan ang dati. Walang ibang nakakaalam kung ano ang dati. Pero may mga lumang records ng dormitoryo na nagsasabing noong 1987 may isa ring estudyanteng namatay sa room 7. Sakal at may kagat sa leeg. May mga nagsasabi, aswang ang matandang babae. Bumalik para manghuthot ng lakas ng kabataan. Ang iba, naniniwala na ito ay spiritu ng dating albularya na hindi matahimik. May ilan ding nagsasabing ang kwarto mismo ay isang portal, isang bukas na daanan sa ibang dimensyon na dapat na raw sinarhan noon pa. Pero ang pinaka nakakatakot, hanggang ngayon, bukas pa rin ang room 7. Walang tumatagal. Tuwing may bagong tenant, may ubo, may lagnat, may hallucination. At tuwing sasapit ang 3:00, may naririnig silang matandang boses. Kumakanta, paos, mabagal. Kung ikaw ay estudyante na nag-aaral malayo sa pamilya, matulog kang may dasal. Hindi mo alam kung ang katabi mong kwarto ay may nakatira pa talaga o matagal nang wala sa mundong ito. Ikaw, maniniwala ka ba? Kung gusto mo pa ng mga tunay na kwentong kilabot gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan, at mag-subscribe para sa mas marami pang tunay na kwento ng dilim. At tandaan, kung may maririnig kang boses sa loob ng kwarto mo sa gitna ng gabi, lalo na kung matanda na babae ang tono, huwag kang sasagot. Dahil sa oras na sumagot ka, makikita ka na niya